Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ito na po ang latest update galing po sa SSS na Facebook page, sa official Facebook page po nila. At ang sabi po, Attention SSS Pensioners, Annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP. Sabi po, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above will now also be required to comply with ACOP effective March 2024. Sa mga nakapanood po ng una ko pong video about ACOP changes or updates po, sorry po kung medyo naguluhan po kayo ng sinabi ko pong may age below po. Pero sabi nga po, before po kasi hindi ito required sa 80 years old and above. Pero ngayon po, required na ni SSS effective March 2024 po. Kaya panoorin ng buo po ang video na ito para po sa mga important updates para to make sure na hindi po maputol ang inyong pensyon. Marami pong nag-comment sa previous na upload ko po na video tungkol sa SSS ACOP ay sino-sino nga ba ang dapat mag-ACOP. Sa dati pong ACOP guidelines is ang mga required ay ang mga retirement pensioners residing abroad, total disability pensioners, death or survivorship pensioners, dependents under guardianship. At ngayon nga po nadagdag yung retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. Tama po yun, yung mga 80 years old pataas po, effective March 2024 ay kailangan na din po na mag-ACOP. Ang sunod naman pong laging tinatanong ay kailan ang schedule or kailan dapat mag-ACOP? Para po sa retirement and total disability pensioner, month of birth ng pensioner po ang sinusunod dito. So kunwari po August ang birthday nyo, so tuwing August po kayo dapat mag-comply. So sa death or survivor pensioner naman po, ang sinusunod dito ay ang month of birth of the deceased member. So kung sino po yung nag-pass away, so example po, ang birth month niya po ng partner nyo po ay sabihin na nating April. So April po ang magiging schedule ng ACOP para po sa mga death or survivor pensioner. Next naman po yung manner of compliance and requirements. So, with personal appearance or visual confirmation po, pwede po una yung over-the-counter at an SSS branch or office or video conferencing in SSS prescribed internet platforms po, katulad po ng MS Teams. Ito po yung mga, if gusto nyo po mag-personal appearance, ito po yung mga option. Pero meron din pong option yung with personal appearance or visual confirmation through mail, email, or filed through guardian or duly authorized representative. So, others as may be determined by the SSS, example, certified by representatives of select banks. Tapos, ang other po na announcement po dito sa update na to or advisory na to ni SSS is sabi is all surviving spouse, pensioners, and dependent children who are 18 years old and above, whether under guardianship or not, shall provide their social security number and that of the deceased member during ACOP compliance. If not an SSS member, they shall apply for online issuance of SSS number through the SSS website as an existing pensioner with corresponding registration in the my.sss portal.
So, yun na nga po, yung changes na ito. So, I hope wala na pong malilito sa announcement or sa advisory na to ni SSS. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!